Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Pagpatay kay Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. muling inimbestigahan ng Senado. NBI at Prosecutors Panel naniniwalang murder ang dapat isampa sa mga pulis na sangkot sa kaso. Ilocos Norte Governor Imee Marcos itutuloy pa rin ang inihaing petisyon sa Korte Suprema kahit pinakawalan na ng Kamara ang tinaguriang Ilocos 6. 35 panukalang batas na prioridad na maipasa sa ikalawang sesyon ng 17th Congress tinukoy ng mga liderato ng Kamara at ng Senado. Defense Department hindi umano sineryoso ang natanggap nilang banta mula sa ISIS-inspired Maute terror group sa Mindanao. Pag-upgrade sa serbisyo ng mga taxi, inirekomenda ng LTFRB. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Binaha ang ilang lugar sa Luzon dahil sa malakas na ulan bunsod ng habagat at bagyong Goryo. Maraming residente sa Bahak-Bahak, Olongapo City ang naperwisyo dahil sa baha, gayon din sa Castillejo sa Zambales. Binahari ng ilang bahagi ng San Simon at San Fernando sa Pampanga, pati na sa Balagtas at Bulacan. Mula alas 2 ng hapon kanina ay nakataas ang yellow rainfall warning sa Metro Manila, Zambales, Bataan at Tarlac. Kaugnay nito, nagdeklara ng class suspension sa lahat ng antas ngayong araw ang Malabon City, Caloocan at Olongapo City, pati na ang mga lalawigan ng Cavite at Bataan. Kinansela rin ang pasok kanina sa preschool to senior high school sa Quezon City, Navotas, Valenzuela at Manila. May mga universidad ring nagsuspindi ng pasok sa Bacolor, Porac, Mexico at Santo Tomas. Sa ngayon ay wala pang nagdedeklara ng class suspension para sa araw ng Huwebes. Ayon sa Pag-asa, nasa loob pa rin ng Philippine Air of Responsibility ang bagyong Goryo at pinalakas ito ang habagat. Babantayan o antabayanan ang iba pang impormasyon hinggil sa bagyo maya-maya po lamang. Samantala, giniit ni Philippine National Police o PNP Director General Ronald Bato de la Rosa na walang nangyaring cover-up sa mga pulis na sangkot sa kaso ng pagpaslang kay Albuera Mayor Espinosa. Nagbabalik si Nel Maribuho. Naniniwala ang ilang mga senador na nagkaroon ng cover-up sa kaso ng pagpaslang kay Albuera Mayor Rolando Espinosa noong nakaraang taon. Ito ang opinyon ng mga mambabatas matapos ang muling pagbubukas ng investigasyon sa kaso ni Espinosa. Part of the cover-up, particularly in the case of Undersecretary Orseo, maliwanag naman na talagang nagkasabwatan para hindi mailabas ang katotohanan. Well, apparently meron, kasi kita natin pati yung mga circular medyo nagkakabangga-banggaan, dahil mukhang hindi nasunod. So let's find out. We're thinking of conducting another hearing, Ngunit ayon kay Philippine National Police Chief Police Director General Ronald de la Rosa, imposibleng pagtakpan nila ang kaso laban sa mga pulis na sangkot sa krimen. Cover up. Lahat naman pinailan natin kaso sa kanila, di ba? Paano tayo mag-cover up? Siguro kung hindi natin pinailan ng kaso, may cover up. Muli rin dumipensa ang PNP Chief sa reassignment ni Superintendent Marvin Marcos at iba pang pulis na itinuturong pumatay kay Espinosa. So nagpo sila ng bail, nung nakalabas na sila sa kulungan, their leave of absence was lifted. So technically, they are back to full duty status. Nung nag-full duty status na sila, they can be assigned anywhere. Being the Chief PNP, I have the power to use all the resources within the PNP organization. Naninindigan din ng PNP Chief na walang impluensya ni Pangulong Duterte ang anuman judicial process o internal affairs ng PNP, partikular na sa desisyon sa kaso ni Marcos. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Itutuloy pa rin ni Ilocos Norte Governor Imee Marcos ang kanilang petisyon sa Korte Suprema kahit pinalaya na ng House of Representatives ang tinaguriang Ilocos 6. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Hindi babawiin ni Ilocos Norte Governor Imee Marcos ang kanilang petisyon sa Korte Suprema kahit pinakawalan na kahapon ng Kamara ang Ilocos 6. Halos 2 buwang kinulong ang 6 na empleyado dahil sa pagtangging magsalita sa investigasyon ng Kamara sa umano'y anomalya sa pondo ng probinsya na bahagi ng tobacco excise tax. July 13 nang dumulog sa SC sina Marcos upang mapalaya ang Ilocos 6, ngunit kahapon ay pinalaya na ang mga ito matapos ang pagdinig.
The lawyers have enjoined me to pursue it at hindi ko masyadong ma-explain. Pero siguro yung mamumut lang doon yung habeas corpus Hinihiling din ni Marcos na patigilin ang pagdinig ng House Committee na anya ay ginagamit lamang sa pamumulitika. Malaking tulong din anya kung lilinawin ng Korte ang limitasyon at layunin ng investigasyon ng Kongreso. Maganda naman kasi na mabigyan liwanag kung ano talaga yung mga patakaran sa legislative inquiries. Humihingi rin ng proteksyon ang gobernadora dahil sa bantang ipakukulong din siya ng Kamara sa kabila ng pagdalo niya sa pagdinig kahapon. Kahapon nga, 2 beses ako iko-contempt halos Meron pang media tour to show the detention chamber. Sino ba naman hindi kakabahan yan? Samantala, inatasan na ng Korte Suprema si Congressman Rudy Fariñas at mga lider ng Kamara na sagutin ang petisyon ni Marcos. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Inamin ng Department of National Defense o DND na hindi nila sineryoso ang banta ng ISIS sa Mindanao kahit na maraming kalapit bansa ang nagbabala sa kanila sa gagawing pagpasok ng mga ito sa Marawi City. Ito ang balita ni Lea Ilaga. Ayaw na munang pagtuunan ng pansin ng Defense Department at militar kung sino ang dapat managot sa pagbaliwala ng intel report hinggil sa planong pagpasok ng teroristang ISIS sa Mindanao. Ayon kay DND Secretary Delphine Lorenzana, binalaan na sila ng mga kalapit bansa tulad ng Malaysia, Indonesia at Singapore, subalit binaliwala ito ng militar. We have to study first kung sino talaga ang... Kasi malaki naman yung ating intelligence organizations. And we have to find out who is siguro the period, the time of blaming somebody or pointing somebody is past that. Ito na nga nangyari. We can no longer bring back the lives of those 110 people who killed, 900 wounded, civilians, marami din namatay. Sinabi pa ni Lorenzana na dahil sa pagbaliwala ng impormasyon ay nakapaghanda ang mga terorista gaya ng marami nilang fighters, matataas na kalibre ng baril at kung saan sila pupwesto sa Marawi. The people on the ground monitoring the situation in Marawi before, hindi nila nakita or hindi nila na-appreciate yung mga labas-masok ng mga unfamiliar faces inside Marawi. Hindi rin nag-report yung mga tao doon sa loob. I don't know for what reason. And so, nagpatong-patong na yan And that's why we have the Marawi incident. Gayunman, sinabi ni Lorenzana na ang nangyari sa Marawi ay magsisilbing leksyon sa bawat isa upang seryosohin at i-validate ang lahat ng intel reports na natatanggap nila. Maybe what we could do in the future is to restudy what we are doing in the intelligence sector, intelligence effort natin, so that we can be better prepared if something like this happen again. Sa kabila nito, nais ng DND na mag-focus muna sa pagpulbos sa natitirang teroristang Mauti ISIS upang masimula na ang rehabilitasyon kesa panagutin ang pumalpak na opisyal sa hindi pag-validate ng mga intel reports. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Ipinahayag ng Malacanang na baluktot ang pananaw ng mga rebeldeng komunista hinggil sa mga ginagawa ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Ipinag-utos ng Communist Party of the Philippines sa armed wing nito na New People's Army na palawigin pa ang samahan nito sa pamamagitan ng mabilisang recruitment ng mga bagong rebeldeng mandirigma. Batay sa pahayag na inilabas ng rebeldeng komunista, ang magiging pagtutol ng mga naaaping manggagawa, magsasaka, mga Moro at iba pang minorya ay magiging mas masahol pa sa ginawang paglaban sa US Marcos dictatorship. Subalit ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, baluktot ang pananaw ng mga makakaliwang grupo hinggil sa kasalukuyang administrasyon. I think they have a distorted perception of what the President is doing. Basically, the President has been very open, has actually engaged them. Ito ay lalo na't marami na ang ginawa ni Pangulong Rodrigo Duterte upang ipakita ang kanyang sinseridad na makipagpayapaan sa CPP-NPA-NDF. From where the President is coming from, he has actually bent over backwards in trying to accommodate them. Gayunman, wala anyang karampatang aksyong ipinakita ang mga makakaliwa upang tumbasan ang uri ng pakikipagnegosasyong ginagawa ng pamahalaan. As is
reactions lately, apparently he doesn't perceive that there is a common response, that there's a commensurate response. So I don't know about being worse or what, but the fact is the president has been quite open and has actually engaged those parties with openness. Sa ngayon, bagamat paulit-ulit na sinabi ni Pangulong Duterte na ayaw na niyang makipag-usap sa mga rebeldeng komunista, nakaantabay rin ang Malacanang at ang mga negosyador ng pamahalaan sa pinakahuling instruksyon ng punong ehekutibo, ang formal termination ng peace talks. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Pinaiigting na ng militar ang pangangalap ng impormasyon upang mapigilan ang mga planong pag-atake ng rebelding New People's Army o NPA, partikular na sa Mindanao. Ito ang balita ni Janice Inhente. Pinalalakas na ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang intelligence at community-based information gathering laban sa kilos ng New People's Army. Kasunod na rin ito ng desisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na kansilahin na ng tuluyan ang usaping pangkapayapaan sa Communist Party of the Philippines. We just continue on with the relentless operations because most of these IED attacks and ambush were done in ng mga supporters nila. Partikular na tinututukan ng militar ang mga komunidad sa balubunduking lugar kung saan umano pangunahing nagre-recruit ang NPA. Iniulat rin ng AFP na mula nang umiral ang martial law sa Mindanao ay 50 insidente na ng pag-atake ng umano'y NPA ang kanilang naitala. Una nang ipinag-utos ng CPP sa kanilang armed wing na paigtingin ang opensiba dahil sa idineklarang martial law ng Pangulo sa rehiyon. Ang aming marching order, tuloy-tuloy lang until the NPAs have fully abandoned yung kanilang armed struggle and join the mainstream society. Pupulungin rin ng militar ang lahat ng law enforcement agencies para sa maayos na koordinasyon laban sa mga rebelde. Yung mga tightened security measures natin in the implementation of martial law, we have instituted some innovations to really beef up yung security natin dito sa Eastern Mindanao. Janice Inhente, UNTV News and Rescue, Davao City. Samantala, tuloy-tuloy na ang ginagawang recruitment ng Philippine Army bilang bahagi ng pagpapalakas ng puwersa nito. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Muling binigyang tiin ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang ikalawang State of the Nation address ang pagnanais na mapalakas pa ang defense forces ng bansa. Aniya, kasama sa kanyang plano sa susunod na 2 taon ang pagbili pa ng mga makabagong gamit para sa mga sundalo. Ayon naman kay AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla Jr., taong 2016 pa na magsimulang mag-recruit ang Philippine Army ng karagdagang puwersa. Aniya, sa pag-upo pa lamang ni Pangulong Duterte ay pinamamadali na niya ang pagdaragdag ng puwersa nito. Yung karagdagang puwersa po, mga tauhan na desisyonan po yan at nagbigay na po ng approval ang ating mahal na Pangulo noong nakaraang taong pa at isinasagawa na po ito. Sinabi pa ni General Padilla na bukod sa Philippine Army, nagpapalakas din ang iba pang sangay ng AFP. Ito ay upang mas maayos nilang magampanan ang kanilang tungkulin na protektahan ang publiko at mapanatili ang kapayapaan sa bansa. Kasalukuyan po na nagkakaroon ng recruitment sa lahat ng major services, particularly sa hanay ng Philippine Army at ng Philippine Marines. Sinabi naman ni Philippine Army spokesperson Lieutenant Colonel Ray Chongson na sa ngayon aabot na sa 85,000 ang miyembro ng Philippine Army sa buong bansa. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Naniniwala ang isang political analyst na dapat ding isama sa prioridad ng Duterte administration ang pagpapalakas ng law enforcement at public institutions sa Pilipinas, kalinsabay ng maigting na kampanya kontra iligal na droga. Ito ang balita ni Joanano. Bukod sa maigting na kampanya ng pamahalaan kontra iligal na droga at kriminalidad sa Pilipinas, naniniwala ang ilang eksperto na dapat ding magkaroon ng reforma ang Administrasyong Duterte sa pagpapatupad ng batas at pagpapalakas ng mga public institutions sa bansa.
Sa ikalawang sona ng Pangulo, muli nitong tiniyak na magpapatuloy ang matinding laban ng pamahalaan upang masugpo ang iligal na droga at kriminalidad sa kabila ng pambabatikos dito ng international community. Subalit para sa isang political analyst na si Edmund Dayaw, kinakailangan na may kaakibat ding plano ang gobyerno kung papaano mapauundad ang law enforcement at justice system sa Pilipinas. Gaya na lamang aniya ng makaluma pa ring sistema sa pag-aksyon sa mga krimen at ang mabagal na pag-usad ng mga kaso sa korte. Sa atin, lahat ng klase ng kaso, kung wala na yung witness, wala na rin yung kaso. Kasi mahina yung investigative capacity natin, no? Yung forensics natin, kung meron man, limitado. So kung ang krimen ay nangyari sa probinsya, dadalhin mo pa kung saan yung mga ebidensya at hindi ka pa sigurado kung hindi ito natamper. Pumunta ka nga lang ng ordinaryong presinto ng pulis, no? Maswerte ka kung may makikita ka doong gumaganang network ng computer. Ilalagbook pa yan. Ganun ka backward. Aniya, isang paraan din ito upang maiwasan na may ugnay pa ang Pangulo sa isyu ng extrajudicial killings. Bukod pa rito, dapat din aniyang matugunan ng problema sa kakulangan ng mga nakadeploy na pulis, partikular na sa mga probinsya, upang masupil ang mga krimen. May mga probinsya tayo, no, na sa isang munisipyo, 3 hanggang 5 lang ang regular, no, na miyembro ng kapulisan. Kung seryoso yung paghahabol sa kriminalidad at sa bawal na gamot, so kung ganon, sana ang isang tinututukan yun ding pangangailangan ng mga kapulisan natin at madagdagan din yung mga pulis natin at ma-professionalize sila. Una nang ipinahayag ng Pangulo na sa ngayon bumubuo na ang pamahalaan ng mga programa upang matulungan ang lahat ng miyembro ng militar at kapulisan na sumasabak sa laban at handang magbuwis ng kanilang buhay alang-alang sa kapakanan ng bayan. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Makati City. Susunod sa ito ang balita. Edukasyon at mga proyektong pang-infrastruktura may pinakamalaking pondo sa proposed 2018 national budget. Lalaking gumahasa at pumatay sa isang 8 taong gulang na bata sa Nueva Ecija. Patay matapos umanong magbaril sa kanyang sarili sa loob ng Camp Crame. Bureau of Customs iginiit na hindi nila empleyado ang babaeng nakuhanan ng video na nagnanakaw sa isang binuksang balikbayan box. Pinakamalaki ang bahagi ng sektor ng edukasyon at mga proyektong pang-infrastruktura sa proposed 2018 national budget ng Duterte administration. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Nai-endorso na ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Kongreso ang panukalang pambansang budget para sa susunod na taon. Sa 3.767 trillion pesos nakabuo ang proposed national budget. Ang may pinakamalaking alokasyon ay ang education sector at infrastructure development. 691.1 billion pesos ang panukalang budget para sa Department of Education, Commission on Higher Education at state universities and colleges. Ang Department of Public Works and Highways naman ay may 643.3 billion pesos. 1.097 trillion pesos ang inilalaan para sa Build, Build, Build program ng pamahalaan. Inaasahang pagbubutihin nito ang mobility, connectivity sa bansa at makapagtatayo ng moderno at matipid na transport system para sa publiko. Malaking bahagi ng proposed budget ng Department of Interior and Local Government nakalaan sa law enforcement operations kontra kriminalidad at iligal na droga at 700 milyong piso rito para sa Oplan Double Barrel Reloaded. Sa 164.3 billion pesos naman na inilaan sa Department of Health, 57.1 billion pesos ang ilalaan sa National Health Insurance Program para sa mga may low income, informal sector, senior citizens at Bangsamoro families. Naglaan din ang pamahalaan ng karagdagang 25.7 billion pesos na pondo para sa Conditional Cash Transfer Program ng pamahalaan na posibleng makuha kapag naipasa na ang tax reform package. Some 25.7 billion from the proceeds of the tax reform package will cover the unconditional cash transfer. This is unconditional. 200 per month or 2,400 per year for the poorest 50%
of the population or the poorest 10 million households. Samantala, inaasahan din ni Secretary Jokno na maipapasa ang panukalang batas hinggil sa right-sizing ng mga ahensya ng pamahalaan sa ilalim ng executive branch ngayong taon. Ayon sa kalihim, paraan din nito upang makatipid sa gastos ng pamahalaan mula sa mga di kinakailangang ahensya sa gobyerno. 5 administration, so we have accumulated so many people in government already. And some of their functions are no longer useful. Many agencies that we have identified that are duplicative in nature. There are many task forces created over the last 30 years. So this gives us an opportunity to once and for all clean up the government. All right? Isa ito sa mga panukalang batas na certified as urgent ni Pangulong Duterte na maipasa ng Kongreso noong nakalipas ng SONA bukod sa Tax Reform Bill, Reimposition of Death Penalty, National Land Use Act at iba pa. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Iminungkahi naman ng isang mambabatas kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte na gumawa na ng paraan upang mapababa ang konsumo ng mga Pilipino sa kanin. Ngunit ayon sa isang dating kalihim ng Agriculture Department, matagal na proseso ang dadaanan bago ito makakamit. Ito ang balita ni Ray Pelayo. It should be a policy now of the Duterte administration not only to talk about the supply side, which is to achieve rice efficiency, but also to talk about the demand side on how to decrease our consumption of rice. Isa sa paraang nakikita ni ako Bicol Party List Representative Rodel Batocade ang pagbawas sa konsumo ng kanin upang maabot ang kasapatan ng supply ng bigas sa bansa. Ayon sa mambabatas, dapat ay bumuo ng Technical Working Group o komite na mag-aaral dito. Kailangan din anya ang tulong ng DepEd upang maituro sa mga bata ang masamang epekto ng sobrang pagkain ng kanin. Kung ikaw ay sinanay nung maliit ka pa, ganito lang ang kakainin mo, wala kang problema ngayong tumanda ka. Base naman sa datos ng National Food Authority, nasa 109.87 kilograms na lamang ang konsumo ng bigas ng mga Pilipino kada taon ngayon kumpara sa 114.27 kilograms noong 2016. Ilan nila sa mga alternatibo ng mga Pinoy ay ang pagkain ng tinapay, kamote at saging. Ayon naman kay dating DA Secretary William Dar, hindi madali na baguhin ang kultura o gawin ng mga Pilipino sa pagkain ng kanin at maging sa ibang bansa. It may take a generation or so before you can really encourage them to reduce so much their consumption. Ayon sa nakaraang administrasyon, naabot nila ang 96% ng kasapatan ng bigas sa bansa. Ang kakulangan nito ay inaangkat na mula sa mga bansang gaya ng Thailand at Vietnam. Sa Agosto naman ay paparating na rin ang 250,000 metriko tonelada ng bigas na inangkat ng National Food Authority. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nagpulong ang mga liderato ng Kongreso ngayong umaga upang pag-usapan ang kanilang magiging prioridad sa second regular session ng 17th Congress. Ito ang balita ni Joyce Balancio. 35 pangunahing batas ang napagkasunduan ng liderato ng Kongreso na gawing prioridad sa second regular session ng 17th Congress. Sa kanilang pulong kaninang umaga sa isang hotel sa Mandaluyong City, inisa-isa nila ang mga ito. Most of them have been mentioned by the President. That includes the Land Use Act, the BBL. Kabilang sa mga dumalo ay sina Senate President Aquilino Pimentel III, House Speaker Pantaleon Alvarez, Majority Leaders Congressman Rudy Fariñas at Senator Tito Soto, at Minority Leaders Congressman Danilo Suarez at Senator Franklin Drilon. Ayon kay House Majority Leader Congressman Fariñas, hahatiin nila sa 4 na quarter ang second regular session na tatagal hanggang Hunyo sa susunod na taon. Ito anya ay upang mapabilis ang pagpasa nila ng mga batas. Sa unang quarter na magsisimula ngayong Lunes, target nila maipasa ang tax reform package, traffic crisis at Emergency Powers Act, National ID System at End of Contractualization o ENDO. Bagaman walang inilagay na timeline, maglalagay rin ng oras ng Kamara at Senado sa pagpasa ng Bangsamoro Basic Law. We agree to have it prioritized, but ang problema hindi pa namin nakikita hindi ko pa na nga nababasa yung BBL Sa Senado hindi pa rin nila nakikita. So sinabi ng Pangulo yon. So we have to come up with a responsive action. We will prioritize it.
Bagaman wala ring timeline ng charter change, sinabi na House Majority Leader Congressman Fariñas na bubuo na ng proposed draft ang Kongreso na gagawin ng isang technical working group. Ang napag-usapan namin, if we cannot wait for the commission being created by the President, both houses, magbubuo na lang kami ng parang technical working group namin, siguro tig-6 kami o tig-12, sila na yung magiging technical working group of both houses para mag-present ng kanilang proposed amendments. Kumpiyansa naman ang liderato ng Kamara na maipapasa nila ang mga natukoy na priority legislation, lalo na't ilan sa mga ito ay pasado na sa third at final reading sa kanila katulad ng tax reform bill at ang trabaho ay nasa Senado na. Samantala, hindi naman kasama sa priority legislation ng Kongreso ang panukalang postponement ng Sangguniang Kabataan at barangay elections na nakatakdang isagawa sa Oktubre. Hindi ito legislative agenda dahil hindi pumapabor si Senate Minority Leader Frank Drilon. So on the part of the majority, on the part of the House, okay kami, postpone the elections, no holdover. Doon nakakatalo kasi. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Hindi idinetalye ni Department of Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano ang proseso sa planong joint development sa West Philippine Sea. Subalit paliwanag ng kalihim, sisiguraduhin niyang mas malaki ang pakinabang ito kaysa Malampaya Joint Venture. Ito ang balita ni Maki Libradilla. Taong 1986 pa umano nabuo ang plano sa joint exploration ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea sa ilalim ng pamumuno ni na Chairman Deng Xiaoping at dating Pangulong Corazon Aquino. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano, hindi lang ito naisakatuparan dahil bago pa lang ang saligang batas ng Pilipinas noon. Inabutan na rin anya ito ng pagpapalit ng administrasyon sa bansa. At ngayong muling binubuhay ang usapin, titiyakin ng kalihim na naaayon ito sa itinakda ng batas. The Philippines will take a very conservative approach, meaning we will interpret the provisions of the Constitution to be restrictive and to be beneficial to the Filipino people. Sa ngayon ay hindi pa idinetalye ng kalihim ang magiging laman ng negosasyon nila sa China. Wala pa rin anyang formal na pag-uusap ang Pilipinas at China ukol dito. Ang tanging nabanggit lang sa kanilang pagpupulong nila Chinese Foreign Minister Wang Yi ay ang posibilidad na bumuo ng framework para sa posibleng kasunduan. We're exploring if we can explore. Di ba? So, there's no formal. Oo. So, kumbaga sa mag-boyfriend, hindi pa yung on na tayo ulit. Nagtinatanong lang, kung magkikita ba tayo, may pag-asa ba? Dagdag pa ni Secretary Alan Peter Cayetano, mahaba-haba pang usapan bago maisakatuparan ang joint oil exploration. Dahil kapag minadali, ay baka magdulot lang ito ng destabilisasyon sa mga bansa sa Southeast Asia na naghahabol din sa West Philippine Sea. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Quezon City. Patay na ang sospek sa panggagahasa at pagpatay sa 8 taong gulang na bata sa Nueva Ecija matapos umanong magbaril sa sarili. Ito ang balita ni Monokson. Ginahasa at walang awang pinatay ng 50 anyos na si Larry Herrera ang 8 taong gulang na si Cristina Claire Medina. Ang suspect ay lumaya mula sa Iwahig Penal Colony sa Palawan noong 2014 at kinupkop ng pamilya ng biktima sa kanilang bahay sa Nueva Ecija. Batay sa salaysay ng suspect, July 19 nang sinundo niya ang bata sa eskwelahan at dinala sa sementeryo upang doon gahasain. Bago ito ay dumaan pa niya sa drugstore upang bumili ng kondom. Matapos gahasain, dinala ng suspect ang bata sa isang kubo sa isang palayan at sinakal hanggang sa mamatay. July 24 naman nang matagpuan ang labi ni Cristina sa barangay Nyoga, Nueva Ecija. Kasong kidnapping with rape and homicide ang isinampa sa suspect. Subalit kagabi ay nagpakamatay umano ito sa pamamagitan ng pagbaril sa sarili. Matapos ang inquest procedure sa Department of Justice, dito dinala sa headquarters ng PNP Anti-Kidnapping Group ang suspect kasama ang 2 escort na pulis. At dito, sa makipot na hallway na ito idinaan ang suspect kasama ang escort na pulis. At pagdating sa dakong ito, ay inagaw ng suspect ang baril sa isa sa mga pulis at saka nagbaril sa kanyang sentido.
dinala pa ito ng mga pulis sa PNP General Hospital. Subalit idineklara na ng mga doktor na dead on arrival. Sabi nung mga escort, nung na-interview namin sila, nabigla rin sila kasi of course maghapon sila na and they don't expect na gano'n ang gagawin niya. Nakapausa siya sa harap kasi dalawa actually ang iniipit siya. Siguro kaya nag-imbestiga rin kami kung nag-relax na yung sa una. Dapat kasi yun talaga dalawa yun. Ang problema kasi hallway yun . Walang CCTV sa naturang hallway kung kaya't hindi nakunan ng insidente. Pag-aaralan naman ng PNP-AKG kung mayroong dapat mabago sa paraan ng paglalagay ng posa sa isang suspect. Pinag-uusapan namin yung gravity of yung offense. So magkapang kami ng high risk ito, ganon. So from then, doon namin i-approach yung handcuffing techniques kung anong gagawin namin sa kanila. Isinailalim ngayon ng PNP Internal Affairs Service sa investigasyon ang dalawang escort na pulis. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Iginiit ng Bureau of Customs o BOC na hindi nila empleyado ang babaeng nakuhanan ng CCTV na nagnanakaw sa isang binuksang balikbayan box. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Pinabulaanan ng Bureau of Customs ang kumakalat na balita sa social media na empleyado nila ang nakuna ng CCTV footage na kumukuha ng laman sa isang bukas na balikbayan box sa umano'y isang warehouse ng Customs sa Pasay City. Umani ng iba't ibang reaksyon at komento mula sa mga netizen ang Customs dahil sa naturang larawan. Batay sa viral post, kinilala ang babae na si Grace Honrade. Ngunit ayon sa BOC, walang nakatalagang ganoong pangalan ng empleyado sa kanilang plantilya. As a matter of course, hindi ho binibuksan ang mga box. Ini-x-ray lang po yan. Wala hong warehouse ang BOC sa Pasay. Sana po bago tayo mag-share, isipin mong maigi at suriin kung ano ba yung klase ng website na tinitingnan ho natin. Naglabas na rin kahapon ng BOC ng official statement sa social media upang linawin na ang viral post ay fake news. Pinaalalahanan din ng BOC ang publiko na huwag kaagad maniniwala sa mga ipinakakalat sa social media. Dapat rin anilang suriin kung totoong media outfit ang naglabas ng mga nababasang article online. Kung hindi ho sila nagre-represent na totoong media outlet sila, they can write what they want. For yan ho yung tinatawag na freedom of expression. Kailangan lang ho natin malaman na konti lang ho talaga ang totoong media outlet sa Pilipinas at hindi ho kasama yung blog site na yan. Ayon pa sa Customs Modernization Tariff Act Project Manager, nakipag-ugnayan na rin anya sila sa namamahala sa blog site na www.pinoyobserver.com upang tanggalin ang article. Mayroon ring disclaimer ang blog site na indikasyong wala silang kinalaman o pananagutan sa anumang lumalabas dito. Samantala, muling ipinaparating ng BOC sa publiko na ang bagong patakaran sa Balikbayan Box ay magpapaigting sa kanilang kampanya laban sa smuggling. Magsisilbi rin anya itong proteksyon sa mga OFW na nagpapadala ng package para sa kanilang mga kaanak na nasa Pilipinas. Maglalabas ulit ng pahayag ang Bureau of Customs upang linawin sa publiko na wala silang empleyado na binibigyan ng karapatan na magbukas ng balikbayan box at kung mayroon mang lalabag nito ay papatawan ng parusa alinsunod sa bagong balikbayan box law na epektibo na simula August 1. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. at 2 araw o mahigit 7 taon na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumaldumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Pag-upgrade sa serbisyo ng mga taxi, inirekomenda ng LTFRB.
Binigyan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaki na naaksidente sa motorsiklo sa Quezon City kaninang madaling araw. Ito ang balita ni Bernard Datis. Nagtamo ng mga gasgas sa mukha, kamay at tuhod ang isang motorcycle rider nang maaksidente sa Roosevelt Avenue sa Quezon City pasado alas 12 kaninang madaling araw. Ayon sa biktimang si Alan Atad, papasok na siya sa kanyang trabaho bilang security guard nang bigla umano siyang ikat ng isang kotse. Iniwasan niya ito ngunit nawalan siya ng kontrol sa motorsiklo at natumba. Nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang mga sugat ni Atad. Tumanggi na itong magpahatid sa ospital. Hindi naman niya nakuha ang plate number ng kotse na agad umanong umalis matapos ang pangyayari. Bernard Datis, UNTV News and Rescue, Philippines. Samantala, nagpakawala na ng tubig ang Bustos Dam ngayong araw dahil sa patuloy na pag-ulan. Ilang lugar din sa bansa nakaranas ng pagbaha dulot ng habagat at bagyong Goryo. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Bumuhos ang malakas na ulan simula pa kahapon sa ilang bahagi ng Metro Manila at Karatig Probinsya dahil sa epekto ng habagat na pinalakas ng bagyong Goryo. Ilang pagbaha at pagguho ng lupa ang naitala sa ilang lugar. Sa Barangay East, Bahak-Bahak, Olongapo City, gumuho ang isang bahagi ng bundok na sinira upang bigyang daan ang road widening project ng lokal na pamahalaan. Bahagyang nasira ang isang bahay dahil sa pagguho. Wala namang naitalang nasaktan sa insidente. Nakaranas rin ng pagbaha sa Barangay Santa Rita East at West, Bahak-Bahak. Sinisi ng ilang residente ang mabagal na konstruksyon ng mga kalsada at drainage kaya umano walang madaluyan ang tubig. Nagbunga rin ng mabigat na daloy ng trapiko ang baha dahilan upang maantala sa pagpasok sa trabaho ng ilang residente. Binahari ng ilang lugar sa Zambales, partikular sa bayan ng Subic at Castillejos. Samantala, ilang mababang lugar sa Pampanga sa bahagi ng San Simon, San Fernando at Arayat ang nakaranas rin ng mga pagbaha. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Council, patuloy nilang minomonitor ang Pampanga River na ngayon ay nasa normal pa ang taas ng tubig. Nagdulot ng bagyang traffic sa national highways sa Barangay Bitalag, Bacnotan, La Union kahapon ang malakas na buhos ng ulan. Dahil sa dami ng tubig na dumaloy sa ginagawang drainage canal, umapaw ito at nagdulot ng pagbaha. Isang pampasaherong jeep ang naipit dahil sa malakas na daloy ng tubig. Wala namang sakay na pasahero ang jeep nang maipit sa rumaragasang tubig. Samantala hanggang tuhod na tubig baha naman ang naranasan sa Barangay Panginay sa bayan ng Balagtas at bayan ng Bulacan. Walang nagawa ang mga estudyante sa Perez Elementary School, kundi magsiuwian na lamang matapos i-anunsyo ng kanilang paaralan ang kanselasyon ng klase. Ang pagbaha ay dulot ng high tide na sinabayan pa ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Samantala, nagpakawala rin ng tubig kaninang alas 9 ng umaga ang Bustos Dam matapos umabot ito sa 16.08 meters malapit sa spilling level na 17.05 meters. Nagpaalala na ang PDRRMC sa mga residente na nakatira malapit sa ilog na mag-ingat sa posibleng pagtaas ng tubig. Patuloy rin na magbabantay ang ahensya sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng bagyo. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Philippines. Inirekomenda ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga taxi driver at operator na i-level up na ang kanilang operasyon upang makasabay sa matinding kompetisyon laban sa serbisyo ng Uber at Grab. Ito ang balita ni Joanne Nano. Nagkaharap kanina sa isang dialogo ang ilang grupo ng mga taxi driver at opisyal ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Dito personal na ipinahayag ng mga driver ang kanilang saloobin hinggil sa negatibong imahe ng mga ito sa publiko kaugnay sa kanilang operasyon. Ayon sa grupo, lubhang apektado na ang kanilang kinikita sa araw-araw dahil sa matinding kompetisyon laban sa Uber at Grab. Katwiran pa ng mga ito, hindi sila dapat nasisihin kung may mga pagkakataon na tumatanggi sila sa mga pasahero at may mga instansya na humihingi ng dagdag na pamasahe. Lagi na lang kami na nababatikos or else na bumaba yung moral namin. Dahil nga laging pinupuri yung mga driver doon sa Grab at Uber, no? Kami po talaga sa aming hanay, wala na pong kinikita dahil sa sobra na naming mga kapitinisya, nagka-traffic na, kaya nga minsan ang mga kasama naming driver ay namimili ng pasahero. Ipinaliwanag naman ng LTFRB na mas tinatangkilik ang Uber at Grab dahil mas mabilis at mas makabago ang sistema ng mga ito sa paghahatid ng mga pasahero.
Kaya naman pinayuhan ng ahensya ang mga taxi driver at operator na paunlarin na ang kanilang sistema upang makasabay sa kompetisyon ng transportasyon. Mag-level up tayo sa serbisyo kasi kinukumpara na kayo ang serbisyo, ang asal, ang itsura ng kotse. Kasi sabi ng iba, pagpasok sa taxi, tatanungin ng driver, saan ho ang daan natin? Saan ho ang punta natin? Bago lang ho ako sa Manila, 3 days lang ho ako dito, hindi ko alam saan ang daan. Yung mga ganon, dapat sabihan nyo yung ibang taxi driver ninyo. Pag ginawa nila yon, apektado ang buong taxi na denomination. Bukas naman sa panukalang ito ang mga driver, subalit umapila sa LTFRB ng patas na pagtrato sa kanilang grupo. Itinanggi naman ng LTFRB na mas prioridad nila ang interes ng mga TNVS kaysa sa mga taxi, matapos na hindi matuloy ang nakatakdasa ng panghuhuli sa mga kolorum na TNVS. Basta kami, we are here para patas sa inyong lahat. Patas para sa inyo, hindi lang para sa TNVS, pantay-pantay yung aming trato sa inyo. Ngayong araw ang nakatakdasa ng panghuhuli sa mga kolorum na TNVS. Subalit dahil pinagbigyan ng LTFRB na maghain ng mga ito ng kanilang apela, ay pansamantalang sinuspindi ang kautusan hanggat hindi pa nadedesisyonan ang kanilang mosyon. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Mayong gabi, una sa atong mga balitang Promdi. Ikansila na ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio ang joint venture agreement sa Mega Harbor Port and Development Corporation nga nagkantidad og 40 bilyones pesos. Sumala sa City Mayor, daghang mga butang ang ilang gitagaan og pagtagad bag-o gipagula ang pinal nga desisyon mahitungod sa proyekto. Gibarugan sa lokal nga panggamhanan nga walay mamahimong epekto sa ekonomiya ang giundangan nga proyekto. I think it will affect the coming in of investors. In fact, investors will come if they think that environment is well appreciated and protected. Una nang giuyunan ang maong public-private partnership project niadtong City Mayor pa sa Davao si Presidente Rodrigo Duterte. Tumong sa maong proyekto o tumong sa maong 214.61 hectare project nga i-reclaim og himuong moderno nga commercial port ang upat ka isla sa Davao aron mapalambo ang turismo sa dakbayan. Dulan sa 60 na kapiniriso sa Calabarzon Region ang gikabsan og kinabuhi tungod sa piot nga kahimtang sa mga presuhan. Kini ang balita ni Sherwin Kulubong. Patuloy na tumataas ang bilang ng namamatay na detainees sa Police Custodial Facility sa Calabarzon Region ngayong taon dahil sa epekto ng jail congestion. Ayon kay Propor A. PIO Chief Police Superintendent Chita Del Gawiran, mula Enero ngayong taon ay 59 na ang kanilang naitala. Pinakamarami dito ay galing sa probinsya ng Cavite, Laguna, Batangas at Rizal. Kabilang sa mga ito ang inmate na si Ruel Manalo na natagpo ang walang malay sa loob ng kanyang selda sa San Juan, Batangas. Sinubukan pa itong dalhin sa San Juan Doctors Hospital ngunit idineklara na itong patay. Ang cause po karamihan dito is yung atake sa puso, and then ang iba po kasi ay may mga sakit na TB. So ang iba po sa kanila is sa hospital na binawian ng buhay. Isang reason po is yung sobrang dami po nila, so congested po ang ating mga custodial facilities. Nangangamba si Superintendent Gawiran na lolobo pa ang bilang ng mga namamatay na bilanggo hanggat hindi nare-resolba ang problema sa jail congestion. Patuloy pa rin naman po ang ating operations, pero po yung ating mga kulungan ay ganun pa rin naman po. Kaugnay nito, humihingi ng suporta sa local government officials ang PNP Calabarzon upang masolusyonan ang labis na siksikan sa mga bilangguan sa rehiyon. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Camp Vicente Lim, Laguna. Dulan 400 ka mga reservist ang kabahina sa 1st Infantry Division sa Philippine Army aron makatabang sa armadong kusod sa nasod subay sa padayong ginapatuman nga martial law sa Mindanao. Kini ang balita ni Weng Fernandez.
689 ka mga reservist gikan sa Lanao del Norte ang giturn over na sa 1st Infantry Division sa Philippine Army nga nakabase sa Camp Pintoy sa Iligan City. Sumala kay Colonel Bernie Langob, ang Army Reserve Company Commander, miagi na sa nagkalain-laing training ang mga reservist aron andam sila sa pagtuman sa ilang obligasyon. Ang hinihintay natin is yung issuance directive para madagdagan sila ng additional equipment. Pero yung basic communication, basic equipment, meron na communication, mobility, andyan na yan. So nandito sila but primarily they are being utilized for tulong sa mga IDPs natin sa pagbuhat ng mga relief goods, augmentation din sa mga checkpoint. Ang uban kanila makatabang usab sa rehabilitasyon sa Marawi City. Isip timotibra ko mayo isip service ko siguro pakita matabang po in terms sa nga na panahon. Si Topacio Taray ang pinakatigulang sa mga reservist bisan pa sa nagpangidaron nga 74 anyos andam paghihapon mo tabang para sa nasud. I have stamina because I have regular maintenance of life. I'm happy that the efforts of the ADISCOM, particularly in Lanao Norte, is being augmented and supported by our Honorable President. Makadawat og regular nga sweldo og benepisyo ang mga reservist susama sa mga regular nga sundalo. Posible usab sila matagan og pusil sa umalabot nga panahon. Weng Fernandez, UNTV News and Rescue, Iligan City. O gana ang mga balita ang atong gitutukan gawas sa kauluhan. Ako si Victor Cosare. Mayong gabi. At yan po ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.